Ang buwan ng Mayo ay idineklara bilang buwan ng kaligtasan sa kalsada o Road Safety Month. Ang pagpapalawak ng kamalayan tungkol dito ay isang mahalagang hakbang tungo sa paglikha ng mas ligtas at maayos na karanasan sa kalsada para sa lahat, lalo na sa mga motorista. Sa pagsusuri ng World Health Organization o WHO, bumaba bahagya ang taunang bilang ng mga nasasawi sa aksidente sa kalsada sa 1.19 million kada taon. Sa kabila nito, ang mga road accidents pa rin ang nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bata at kabataan na nasa edad 5 hanggang 29. Sa Pilipinas, batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 39% ang bilang ng mga namamatay sa aksidente sa kalsada sa nakaraang dekada, mula sa 7,938 noong 2011 patungo sa 11,096 noong 2021. Paano nga ba makakaiwas sa ganitong mga uri ng sitwasyon bilang motorista at mga commuter? Pag-usapan natin ang mga posibleng interbensyon at aksyon na maaari nating gawin sa tulong ng mga road safety volunteer organizations upang malutas ang problema at aksidente sa kalsada. Dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin si Ma'am Cynthia Reyes, ang Assistant Vice President for Advocacy ng Automobile Association of the Philippines. Ma'am Cynthia, good morning po. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa inyo, Miss Dayan at Noel. Magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Alright, good morning po. Pag pinag-usapan po ba itong road safety, ano po ang sinasaklaw po nito, Ma'am Cynthia? Ang sinasaklaw niyan, siguro yung lahat ng gumagamit ng ating kalsada. Hindi lang yan focus sa isa sa driver kundi sa lahat ng gumagamit, pedestrian, commuters, nagmomotor, nagbibisikleta. So, kanina sinabi parang tumaas sa BTR, parang tumaas daw yung mga kaso ng road accident. Ano po ba yung madalas dito? Anong mataas na bilang na madalas maaksidente? Alam mo ano yan kasi di ba ang talagang nagiging cause ng human error based dun sa mga statistics na nakikita namin, for example, sa maras ng MMDA, yung kanilang data collection, ang mataas talaga ang involvement ng mga naka-two wheels based dun sa data nila sa mga recorded and documented. Sabi mo human error or self-error? Ito ba ay dahil ba lasing? Ano ba? Hindi Nagmamadali? Alam mo, iba-iba kasi ang dahilan ng mga kaya nagiging cause ng mga insidente sa kalsada Siguro, unang-una, siguro kasama yan, yung nakainom, pag nagmamaneho. Naanto. Oo, kasi syempre impaired na yung senses mo pagka nakainom ka Tapos yung hindi sumusunod sa speed limit. Okay. Yan yun, di ba? So, tas yung bad turning, alam mo yung dumidiretso, yung bigla ka na lang naisip mo ata, liliko ka, bigla ka lumiliko. May ganong insidente. Ako mismo, personal, nakaka-witness ako ng ganon. Yung nakadiretso, biglang liliko pala siya pa kanan or pa kaliwa. So, sa inyo pong organisasyon, ano po yung mga ina-advocate ninyo para po maiwasan yung ganito pong mga aksidente? Sa aming organization, kasi nga ang road safety ang flagship advocacy talaga ng aming opisina, ng aming organization. So, more on sa education side naman kami nagpo-focus ngayon. May mga programa kaming nakatuon para sa mga estudyante, specifically grades 4 to 6 or grades 4 to 7 ang mga target naming mga beneficiaries ng mga ganitong road safety orientation. Yung tinuturuan mo sila ng bata pa lang na alam mo yung maging aware sila na bakit kailangan kang ligtas sa kalsada. At nandyan din yung mga road safety seminars namin sa mga public utility vehicle drivers, mga TODA, tsaka yung mga private and public na mga drivers din, na mga kumpanya. So, ito ba ay taon-taon yung ginagawa? Or frequent itong mga education makakalimutan nila to Frequent, hindi naman siya yung araw-araw, pero nakaschedule. And pagka naman kami nagbigay ng isang orientation or seminar sa mga nag-iimbita sa amin, nagbibigay rin naman kami sa kanila ng mga
libro, sa mga estudyante, for example, may module sila na kung ano yung tinuro sa kanila that day, mabibigyan din sila ng kopya na booklet noon, na module. Para, alam mo yun, yung constant reminder na, ay, ito yung pinag-aralan namin. Kasi, syempre, involved din dyan ng PTA, ang mga teachers. So, may katulong kami na pag-remind sa mga bata na bakit kailangan kang ligtas sa kalsada. Then may add lang ako, dahil ngayon, na yung mga bata sa social media, alam mo yun, mga makabagong gadgets na tayo ngayon. So ito ba ay target nyo rin pasukin para araw-araw napapanood yung mga information nyo? Actually, yung for example sa amin, sa AAP, everyday nagpo-post kami ng mga informative na mga details or informations or mga informations na nakakatulong para mas maintindihan ng karamihan kung ano ba talaga ang kalagayan ng road safety. Pagdating sa mga tips na yung maibibigay sa ating mga kababayan para maging ligtas sa kalsada, ano-ano po itong mga tips na ito, ma'am? Siguro ako yung unang-una magkaroon tayo ng kortesiya at respeto sa lahat ng gumagamit, sa lahat ng nakakasabay natin sa kalsada. Hindi lang sa yun nga, ika ko nga kanina, hindi lang sa mga nagmamaneho, kundi sa mga pedestrians natin. Tapos number 2, sumunod lang tayo po sa batas trapiko. Yun siguro, pag sumunod tayo sa batas trapiko, sa tingin ko, medyo makakatulong yan para bumaba yung mga tumataas na data natin tungkol sa mga na-i-involve sa insidente. Yung meron ba kayong mga hotline na pwede rin ba kayo masumbungan na ito mga mabibilis tumakbo? Meron ba kayong ganun? Actually, meron ang opisina naman namin po. Minsan nakakatanggap kami since nga nagkoconduct kami ng mga road safety trainings and awareness seminars. Nakakatanggap po kami na sa isang lugar, mayroong ganitong mga insidente na nire-relay naman po namin sa mga relevant na mga government agencies na para mabigyan ng action. Okay. Pagdating naman sa mga nagbabike, kasi parte rin yan ng road safety natin, ka-share din natin sila sa lansangan. Kasi may mga pinag-aaralan ngayon yung pag-share ng lane sa bike, sa motor, o dapat ba may exclusive lane for motor dun sa EDSA? Ano bang inyong, kumbaga, stand with this Kasi kami, para sa lahat ng gumagamit ng kalsada, it should always be shared lane. Pero kasi nga, di ba, since nung nag-pandemic, mas tumaas yung gumagamit ng bike. So, kaya antayin natin yung ating gobyerno na mapagdesisyon. Kasi marami silang kinoconsider na kung dapat ba lagyan ng bike lane ng isang kalsada. So, antayin na lang po natin yun. Kasi syempre, for example, yung tinatanong mo nga, Miss Dayan, bike, makakasabay ba yan kung halimbawa, sa isang major highway. For example, EDSA, na ang ating speed limit yun ay 60 kilometers. Kung safe ba sila, kung mabibigyan ng lane, at kung susundin. Alam naman natin na naglagay sila ng bike lane, pero alam naman natin na mga motor din kasi minsan dumadaan. Kasi shared lane nga daw. So, siguro ako, ang tingin namin palagi dyan, yung disiplina rin kung bibigyan kayo ng lane or shared lane yan, doon lang tayo, yun nga, ika ko nga, sunod lang tayo kung ano yung pinapatupad ng mga regulasyon. Okay, siguro pang huling mensahe nyo na lamang po sa ating pong mga kababayan dahil sabi mo nga hindi lang mga motorista, even pedestrians, parte rin itong road safety na ito, kaugnay po ng pagdiriwang nito ngayong buwan na ito. Ako siguro yung ngayon, yun nga, kailangan sumunod tayo talaga palagi sa traffic rules. Hindi lang yan para sa mga nagmamaneho, kundi pati sa ating mga commuters, sa ating mga pedestrians. And yun nga, matuto tayong rumispeto sa ating kapwa. Alright, well, maraming salamat po, Ma'am Cynthia Reyes, sa pagbabahagi po sa amin ng mga impormasyon patungkol po sa kaligtasan sa kalsada. Salamat po, Ma'am Cynthia. Maraming salamat po.